Good morning ulit mga kapatid and welcome ulit sa ating service dito sa Kanlungan Youth Mission Church and sa mga nakikinig dyan online. Welcome ulit sa inyong lahat. Sa mga nakikinig naman na nandiyan sa simbahan, again, good morning sa inyong lahat. And again, bago tayo magsimula sa ating mga topic patungkol sa end times, ay basahin natin yung ating scripture ngayong araw na ito. Kung meron kayong Biblia, makipagbukas kayo sa aklat ng Revelation or Pahayag, chapter 11. Ito yung huling libro sa Biblia, chapter 11 ng Book of Revelation. Basahin natin ang Book of Revelation, chapter 11, mula sa verse 1, mula sa verse 7 hanggang verse 12. Yan. Verse 12. Verse 7 hanggang verse 12. Revelation chapter 11, verse 7 hanggang verse 12. So ito ang sabi, sabay-sabay natin itong basahin kung inyo na itong nakita. Sa verse 7 itong sabi, pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ng halimaw na nasa napakalalim na hukay at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang patalinhagang pangalan ay Sodoma o Ehipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 kalahating araw, ang kanilang mga bangkay ay pagmamasdan ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa, at hindi papayag ang mga ito na mailibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa daigdig dahil sa pagkamatay ng 2 saksi. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan. Ngunit pagkatapos ng 3 kalahating araw, pumasok sa kanila ang hininga ng buhay mula sa Diyos. Sila'y tumayo at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit. Umakyat kayo rito, sabi ng tinig, at habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. So yan yung ating talata ngayong araw na ito. And tayo manalangin naman namin sa langit muli. Hinihiling namin, Panginoon, ang presensya ng iyong banal na Espiritu upang magsilbing gabay sa amin, Ama, sa pangunawang espiritual patungkol sa mga inaaral namin na iyong mga salita, Ama. Buksan mo, Lord, yung aming puso't isip upang makaunawa ng iyong mga salita at maging sa pagpapahayag nito. E nawa, Ama, ikaw ang mapapurihan at madakila namin sa gawaing ito. Ikaw na rin, Ama, ang magbigay muli ng protection sa amin upang makapakinig ng salita mo at mawala yung mga anumang distraction na maaaring gawin ng kaaway sa amin habang kami nakikinig. At pahalagahan namin ang pakikinig ng iyong salita sapagkat ito ang tunay na nagbibigay sa amin ng kalakasan at buhay at pananampalataya. At wala nang iba pa. Ano man ang kaabalahan na ginagawa namin, Panginoon, ay hindi muna namin pansinin at pansinin namin ang pakikinig ng iyong mga salita, ano man ang aming ginagawa. Maraming salamat, Ama. Ikaw lang nawa ang madakila, mapasalamatan at mataas sa gawain ito. In Jesus' name, Amen. Muli mga kapatid, welcome sa ating mga usapin patungkol sa wakas ng daigdig. And nawa sa araw na ito ay maipahayag ko sa inyo yung mga bagay na dapat ninyong matutunan or makakatulong sa inyong mga pag-aaral or pagsasaliksik even sa inyong mga sarili. Kung meron kayong mga hindi nauunawaan o hindi nasasangayunan, malaya yung lahat na magsaliksik ng kanilang pag-aaral patungkol sa mga bagay na nangyayari na ito. And maaari din natin mga pag-usapan kung ano man yung mga bagay na maaaring maisip ng iba upang magtulungan ng isa't isa na maunawaan yung mga mangyayari sa wakas ng panahon. Kaya naman, ngayong araw na ito, nais kong
maipaliwanag sa inyo itong sa aklat ng Revelation chapter 11. Hindi ko man lubos itong maipaliwanag na parang sobrang interpreted lahat ng nais o lahat ng salitang nabanggit dito. Pero may paliwanag ko sa inyo yung kahalagahan ng pangyayaring ito na nais ipainawa sa atin ng aklat. May mga bagay dito or may mga salita na minsan ay hindi pamilyar or parang hindi naman nag-i-exist sa totoong buhay na ginagamit ng sumulat upang maunawaan lang natin yung isang sitwasyon na maaaring mangyari o na mangyayari sa wakas ng panahon. So ito nga ang Revelation chapter 11. Sa umpisa nito ay merong kaganapan sa langit. Sabi niya, pagkatapos binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod. Sinulat ito ni John. Tungkod na at sinabihan, tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at bilangin mo ang mga sumasamba roon. Ngunit huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo, sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Yuyurakan nila ang banal na lungsod sa loob ng 42 araw. So, may tinutukoy dito yung Book of Revelation na ito daw mga hentil or mga taong, ang main message is yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos ay yuyurakan ang banal na lungsod sa loob ng 42 araw or 42 buwan or 42 months or 3.5 years. And itong banal na lungsod, maaaring ito'y isang literal na lungsod or maaaring ito'y banal na lungsod or isang lugar kung nason yung mga banal. Dahil nga ito'y hindi naman ng lungsod ang isang banal, kundi yung mga taong nananampalataya ang nagpapabanal sa anumang lugar. Maybe tawaging banal na lungsod. Or maaaring historically, ito'y dating banal na lungsod, kagaya nga ng Jerusalem. Sabi ko nga, ang nagpapabanal sa isang lungsod ay yung mga nananampalataya. Kahit saan man sila naroon, ito'y nagiging banal na lungsod. At ito na yung patungkol sa dalawang propeta na madalas nagiging usapin kung ito ba si Moses or Elijah or si Moses or si Enoch or si Elijah or si Enoch na inaaral nga ng mga eksperto, ng mga nag-aaral sa theology na dahil hindi pa raw dumanas ng kamatayan physically yung mga taong ito, maaaring sila itong tinutukoy dito na two witnesses. Pero ang nais ko lang i-highlight dito sa oras na ito, yung main message, yung main situation na mararanasan nitong two witnesses. So, sabi dito sa verse 3, susugo ko ang dalawa kong saksi. Ibig sabihin, merong dalawang magiging saksi na nakadamit ng sako at sa loob ng 1,240 taon o 1,260 days. Ibig sabihin, 42 months or 3.5 years ay ipapahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. Kung maalala ninyo mga kapatid, last topic natin doon sa Matthew 24 is may diniscuss ako doon na ipapahayag nga yung mensahe ng kaharian ng Diyos bilang patotoo sa lahat ng bansa. And this is the same scenario na gagawin nitong two witnesses. Either kung sino mang mga tao ito, kung marami man itong tinutukoy na ito, kung isang buong lahi man ito o hindi, or isang dalawang tao lang specifically, doesn't matter. Ang importante dito, yung testimony nila is magiging kapahayagan sa lahat ng bansa. Gaya dun sa tinuro sa Matthew 24 na yung mga Kristiyano ay magpapahayag ng mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos bilang patotoo sa lahat ng bansa.
So sabi dito, ang mga saksing ito ay susugo ko ang dalawa kong saksi na nakadamit ng sako sa loob ng 1,260 days na araw ay ipapahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. Ang mga saksing ito, sabi sa verse 4, ay ang dalawang punong olibo. So yun lang yung binigay ng Revelation. Dalawang punong olibo at dalawang ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng daigdig. So they are, sabi niya, the two olive trees and the two lampstands. So itong two witnesses, hindi niya binigay as tao, binigay niya as symbol, which is, he said, na the two olive trees and the two lampstand. Yung lampstand, ito yung, kung di nyo naintindihan pag sinabing lampstand, ito yung nilalagyan ng kandila upang yung kandila makatayo, lampstand. Nilalagyan yun ng kandila, yun nga, para maitayo yung kandila. Noong panahon ng mga Israelites, nagpagawa ang Diyos nitong lampstand, yung ang may 7 lalagyan ng kandila, yung tinatawag na menorah, na nandoon sa templo ng Diyos. So, tinawag niya itong mga saksing ito na olive tree, dalawang punong olive tree, at dalawang lampstand na nakatayo sa harap ng Panginoon ng daigdig. Sabi niya, kapag may nagtangkang manakit, sabi sa verse 5, sa kanila, may lalabas na apoy sa kanilang bibig at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganong paraay mamamatay ang sino mang magtangkang manakit sa kanila. So dito, hindi natin alam gaano to kaliteral, pero di naman siguro ganun kaliteral na may lalabas na apoy sa kanilang bibig upang tupukin yung kanilang mga kaaway. Na maybe yung apoy na tinutukoy dito is yung salita ng Panginoon na anumang kalaban, sino mang kalaban nila, is ito mga two witnesses na ito ay handang-handa sa kanilang pagpapahayag ng, sabi niya kanina, ipapahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. So sabi ko nga, doon sa last topic natin, ang mundo sa panahon na yun ay nasa transition patungkol papunta sa kaharian ng Diyos. Kaya naman, kung meron nga ang mensahe, kung ilaalamin natin ano yung mensaheng mula sa Diyos na ipapahayag ng mga tao at that time, meron nga mensahe na mula sa Diyos na ipapahayag nitong two witnesses, ito na yung patungkol sa paghahari ng Diyos dito sa daigdig. Ito na yung mensahe patungkol sa pagbabalik ng Diyos dito sa daigdig. Yan yung mensahe na ipapahayag nitong two witnesses. Sila yung magiging saksi, sila yung magiging patotoo sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa upang maipahayag yung mensahe ng Panginoon. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, yun nga, may lalabas na apoy sa kanilang bibig at tutupukin ng kanilang mga kaaway. Sabi sa verse 6, may kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila at nila ng mensaheng mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing naisin nila. So, parang isa sa kapangyarihan ng kanilang testimony nitong witnesses, nitong mga witnesses ng Diyos, or isa sa kapangyarihan nitong mga magpapatotoo patungkol sa mensaheng mula sa Diyos, ay yung magpakita sila ng mga kababalaghan na mga salot na pwede nilang iparanas sa mga tao. Kaya nilang gawing tubig yung dugo, gaya nga nung ginawa ng Diyos nang utusan niya si Moses na gawing dugo yung tubig. And kaya nilang pahintuin yung ulan, maybe sa pamamagitan ng panalangin, mapahinto nila yung ulan sa panahon ng kanilang pagpapahayag ng mensahe na mula sa Diyos. So, ganun sila magte-testify, ganun sila mag-witness. So, ibig sabihin, yung time na to, ganun ka-importante na maipahayag yung mensahe ng Diyos. Ganun ka-importante. Sabi ko nga, nasa transition na siya ng pagdating ng Panginoong Jesus. Nasa transition na sila ng pagdating ng Panginoong Jesus. Yung mensahe ng pagpapahayag ng salita is
konti na lamang upang maging patotoo sa lahat ng bansa. Magiging, yung patotoo na ito ay upang maging hatol sa lahat ng bansa, upang maging deserve ng lahat ng bansa yung hatol. Dahil hindi nila tinanggap yung salita ng Panginoon. Dahil hindi nila tinanggap si Jesus Christ bilang kanilang tagapagligtas. So magiging patotoo ito sa lahat ng bansa. Kaya't ganun ka-importante. Kung yung mga Christians dadanas ng tribulation at that time, gaya ng binasa natin sa Revelation, sa Matthew 24, verse 9 onwards, is dadanas sila ng tribulation sa kanilang pagpapakalat ng mensahe ng kaharian ng Diyos. Itong mga two witnesses na ito ay dadanas din ng parehong sitwasyon. At sila naman ay may kakayahang magparanas ng anumang salot sa lupa o pahintuin yung bagyo sa panahon ng kanilang pagpapahayag. So ganun, sabi ko nga, there is a very, very important task sa ating mga Kristiyano sa panahon ng papalapit na pagdating ng Panginoon. Hindi tayo dapat magpadala sa mga bagay na walang kabuluhan na maaaring gawin ng kaaway upang doon matuon yung ating pagpapatotoo. Itong panahon na ito ay dapat nating pinaghahandaan dahil yung pagpapatotoo na ito ay talagang nagdudulot or dulot ng isang malalim na pananampalataya at pagkakakilala sa Diyos. Gaano niya patutunayan na totoong merong Diyos na darating, merong Jesus Christ na darating. Dahil this is the point na yung mga tao talagang di na sila naniniwala dun sa Diyos. Or maybe iba na yung Diyos na kinikilala nila, iba na yung kapayapaan na kinikilala nila, iba na yung mga righteousness o yung katuwiran na kinikilala nila. Hindi na sila sang-ayon sa Diyos na lumikha ng lahat. Or maybe meron ng mga nagpapanggap na Diyos na sinamba na ng tao at this moment of time ng transition ng mundo. Kahit ganun kahalaga yung patotoo na ito. Kaya ganun kahalaga yung task na ito sa mga mananampalataya at this moment of time. So, sabi niya, sa verse 7, there is a time na matatapos yung kanilang pagpapatotoo. There's a moment, there's a certain time na kung saan magpapatotoo sila, gaya nga nung nabanggit natin sa Matthew 24, merong certain time na natapos yung pagpapahayag ng gospel at binalaan ni Jesus Christ yung mga mananampalataya na tumakas at magtago. And this is the same time na ito ding mga two witnesses ay natapos yung kanilang pagpapatotoo. At sa kanilang pagpapatotoo, wala naman nabanggit dito na sila'y magtago or sila'y tumakas. Pero nabanggit dito, sabi niya, pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa napakalalim na hukay. Ito yung sa English, sa Book of Revelation, tinatawag na bottomless pit. Meron daw halimaw na nagmula dun sa bottomless pit. This describes Satan, this describes Lucifer, itong halimaw na ito, na naghahari sa sanlibutan. Aahon ng halimaw na nasa bottomless pit, na nasa napakalalim na hukay, at makikipaglaban sa kanila. So there's a digmaan, merong digmaan na magaganap. It might not be a war na kagaya ng World War. It might be a war about the Word of God, the message of God against the message of this months or beast, or pwede nating tawaging Antikristo. This is a message of truth. This is a message of power and conquest. Like, maghahari itong halimaw na ito sa mundo. And dahil dun sa kanyang kapangyarihan, mula sa iba't ibang na kinikilala sa bawat bansa, sa bawat wika, sa bawat lengguwahe, is meron siyang kapangyarihan na kalabanin itong two witnesses. So pagkatapos nilang magpatotoo, panahon na ng halimaw upang
lumabas at makipaglaban sa kanila. Sabi niya, matatalo sila. So matatalo yung two witnesses, matatalo sila at mapapatay ng halimaw. Hindi sila matatalo in terms of sa kanilang pagpapatotoo patungkol sa mensaheng mula sa Diyos na inatas sa kanila. Matatalo sila physically. Ibig sabihin, sabi niya, mapapatay sila ng halimaw. Dadanas sila ng kamatayan. Dadanas sila ng kamatayan sa kamay nitong beast, sa kamay nitong Antikristo na sasambahin at na namumuno sa buong sanlibutan. So the same way, the same thing na na-discuss ko sa inyo last time sa book of Matthew 24 na pagkatapos maipahayag yung gospel, there is some kind of great tribulation that will happen in the earth at this moment of time. Merong isang matinding tribulation na mangyayari sa mundo at that moment of time. And that great tribulation is caused by this beast, is caused by this Antichrist na binigyan ng karapatan na pagharian yung sanlibutan at this time ng wakas ng panahon. Sabi niya, kung babasahin natin sa aklat ng Revelation chapter 13, sabi niya, pinahintulutan din siyang digmain at lupigin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Ito yung halimaw na ito ito yung halimaw na pinapahayag dito sa Revelation chapter 11. The same halimaw na pinapahayag sa Revelation chapter 13. Pinahintulutan din siya, sabi niyang, digmain at lupigin or patayin ang mga hinirang ng Diyos. So, itong halimaw ay nakatadhanang patayin yung mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. So, there is a reigning Antichrist. And dahil dun sa kanyang paghahari sa sanlibutan, magdadanas ng matinding kapighatian itong two witnesses. Madadanas ng matinding kapighatian or kamatayan itong two witnesses to the point na yun nga, hahantong sa kamatayan yung nararanasan nilang kapighatian. And sila'y mamamatay. And sabi ko nga last time, hindi negative thing na dapat isipin nating mga mananampalataya na porket merong great tribulation is parang wala ng kapangyarihan ng Diyos. The meaning is that yung kanilang kamatayan ay magiging testimony. Yung ating kamatayan is magiging testimony sa pagkabuhay nating muli na mapapatunayan sa pagbabalik ni Jesus Christ. Kaya naman, kung titingnan nyo mga kapatid, sabi niya dito, matatalo sila at mapapatay ng halimaw. At ang kanilang bangkay, ibig sabihin, meron silang physical na katawan. At ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod. Ano yung lungsod na yon? Na ang patalinhagang pangalan, sa talinhaga, ang pangalan ng lungsod ay Sodoma or Ehipto. Di ba? So, yung Sodoma at saka yung Ehipto is two different country, two different bansa. Magdalawang magkaibang bansa. Wala silang connection sa isa't isa unless ang dinidescribe dito na patalinhaga is yung klase ng bansa. Yung Ehipto at Sodoma ay nagkakahalintulad. Yung Ehipto, ito yung mga bansang nagpahirap sa mga Israelita na nakalaya yung mga Israelita after ng mahabang panahon sa pamamagitan ni Moses. Yung Sodoma naman, ito yung bansa na punong-puno ng kasalanan na hinatulan ng Diyos at nagpaulan siya ng mga batong umaapoy. So, yun yung similarities na meron itong dalawang bansa ito. Ibig sabihin, ito yung dalawang bansang punong-puno ng kasalanan. Ibig sabihin, sabi niya, kung tinutukoy dito is maybe yung mismong sanlibutan. Dahil, sabi dito, ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na nakukumpara sa Sodoma at Ehipto. So, kung yung buong mundo dito ay pinamumunuan ng halimaw, ibig sabihin yung buong mundo ay maihalin tulad sa Sodoma at Ehipto.
At sabi pa niya, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. So, ipinako sa krus si Jesus Christ sa Golgotha. Ay, hindi. Golgotha ba ito? Yung, na hindi naman, hindi yung Sodoma, at wala rin kinalaman yung lugar na yun sa Sodoma at Ehipto. That's the point of that. Kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Ibig sabihin, kung saan pinako sa krus ang ating Panginoon is dito sa lupa. Pinako sa krus ng ating Panginoon. So, this description really just describes yung mismong sanlibutan na na-under sa pamumuno ng halimaw. Ibig sabihin, sabi niya, yung kanilang mga bangkay ay nakahandusay sa sanlibutan. Sa loob ng 3.5 araw, ang kanilang mga bangkay ay pagmamasdan ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. So, hindi lang isang tao, hindi lang mga tao sa isang bansa yung makakakita or pagmamasdan yung kanilang mga bangkay. Sabi niya, lahat daw, iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa ay pagmamasdan ng kanilang mga bangkay. Ibig sabihin, anywhere in the world, nag-i-exist yung kanilang mga bangkay. Kaya nga, hindi natin pwedeng ma-describe na maaaring 2 tao lang ito. O pwede nating i-describe na maybe sa cellphone pinagmamasdan yung kanilang mga bangkay. Not necessarily. Or maybe the Bible is pointing out really that this is a nation. This is a certain isang klase ng lahi or lipi or na tinutukoy or mga mananampalataya na mamamatay or dadanas ng kamatayan sa buong daigdig sa kamay nitong halimaw, sa kapangyarihan nitong halimaw. Di naman yung halimaw yung literally kalaban nila dito, yung kapangyarihan ng halimaw na meron siya sa bawat bansa, sa bawat wika, sa bawat lipi na meron sa mundo. Sabihin, kung nagre-reign yung kapangyarihan niya, meron siyang authority na meron chance na maranasan nitong 2 witnesses, yung power ng halimaw kahit saang bansa man sila naroon. Or gaano man sila kadami sa bawat bansang naroon sila. Hindi sila mananagumpay sa pagdating sa physical life na manatili silang buhay. Ibig sabihin, talagang matinding kapighatian yung mararanasan sa sitwasyon na ito. At hindi papayag ang mga ito na mailibing ang mga bangkay. Sabi pa niya sa verse 10, magagalak ang lahat ng tao sa daigdig dahil sa pagkamatay ng 2 saksi na ito, ng 2 witness. Buong daigdig talaga nagse-celebrate. Imagine yung impact na nagawa nitong 2 witnesses na ito, hindi lang sa isang lugar, hindi lang sa isang bayan, hindi lang sa isang bansa, kundi sa buong daigdig talagang naranasan yung kanilang pagpapatotoo. So how great and in the power of God itong mga witnesses na ito na magpapatotoo patungkol sa mensaheng mula sa Diyos. At ang mensahe lang naman na kanilang ipapatotoo is yung muling pagbabalik ni Jesus Christ. Yung kaharian ng Diyos na binanggit sa Matthew 24. Sabi kanina, at ang kaharian ng Diyos ay maipapahayag ng mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos ay mapaipapahayag sa buong daigdig at darating ang wakas. Yun yung pagpapahayag na gagawin itong 2 saksi. Magdiriwang, sabi niya, magagalak ang lahat ng tao sa daigdig dahil sa pagkamatay ng 2 saksi. At magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan. Pagkalipas ng 3.5 araw, pumasok sa kanila ang hininga ng buhay. Ito na. Dito, masasabi natin na there is a resurrection of the dead that is happening at this moment of time na binabanggit yung Revelation chapter 11, verse 11. There is a resurrection. Ibig sabihin, this is not a separate resurrection of the dead. This is the same resurrection of the dead that will happen during the second coming of Jesus Christ. Kung may binabanggit na resurrection of the dead, yung 1 Corinthians chapter 15, yung 1 Thessalonians chapter 4, this is the same resurrection of the dead. There's no separate resurrection of the dead at this moment of time. And sabi niya dito,
Pagkalipas ng 3.5 araw, pumasok sa kanila ang hininga ng buhay mula sa Diyos. Sila'y tumayo at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Nagkaroon sila ng resurrection. Ibig sabihin, hindi sila nabuhay physically ulit na namamatay, kundi nabuhay sila in a glorified body state. At nang makita yun ng mga tao sa iba't ibang bansa, is nasindak sila sa takot. Kaya sila nasindak dahil sa takot na naranasan nila. Bakit nabuhay itong mga taong ito na pinatay nila? Di ba? And that doesn't amaze them. Instead na ma-amaze sila, instead na mabulwalhati nila yung Diyos, nasindak sila sa takot. Sila'y tumayo at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit. So itong mga witnesses nang sila'y mabuhay muli, nang sila'y mag-resurrect, meron silang malakas na tinig naririnig mula sa langit. At nagko-command sa kanila, sabi sa kanila, umakyat kayo rito. There is a very, very loud noise, very, very strong voice, malakas na tinig mula sa langit. Sabi sa kanila, umakyat kayo rito. At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, siyempre, nasindak sila, nakatingin sila sa mga taong nag-resurrect na ito, itong kanilang mga tinitignan, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. So, nakita nila, umakyat sa langit, sa hangin, itong mga taong ito, at sumakay sa ulap, na nakasakay sa ulap. Pumunta yung mga taong ito hanggang sa alapaap. Nang oras ding iyon ay lumindol ng napakalakas at nawasak at 10 bahagi ng lungsod. At 7,000 tao ang namatay. At ang mga natirang tao ay natakot at nilulhati nila ang Diyos ng kalangitan. See, this is the moment of time. Pinuri nila ang Diyos pero hindi na panahon para purihin pa nila ang Diyos, or yung pagluwalhati nila ay hindi na kinikilala pa ng Diyos. Dahil hindi na sila, kinalaban nila ang Diyos, sila yung mga nagpapatay sa mga sa mga 2 witnesses na ito. Natapos ang ikalawang lagim at ang ikatlong lagim ay malapit na. At dito nga sa verse 15, nakita natin na umihip yung huling trumpeta ng Diyos. Sabi niya, pagkatapos ay hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, at sa langit ay may malalakas na tinig na nagsasabi. So meron daw ulit malalakas na tinig sa langit na nagsasabi, mararahil ito yung mga boses ng anghel. Ang sabi nila, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Maghahari siya magpakailanman. Yun yung tinig sa langit. At ang 24 na matatandang pinuno na nakaupo sa kanilang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa Kanya. Sinabi nila, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang kasalukuyan at ang nakaraan. Nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. Nais kong basahin saglit sa aklat din ng 1 Thessalonians 4 para mabigyan linaw sa atin yung mga kaganapang ito. Sabi sa 1 Thessalonians 4 verse 6, sa araw daw na pagdating ng Panginoon, sabi, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta. So there is merong mga tinig ng arkanghel, merong mga boses ng archangel at mga tunog ng trumpeta. Kaya nga sabi ko kanina, may mga nabanggit dito sa Revelation chapter 11 na mga tinig na nagsasabing, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. At meron din na pag-ihip ng trumpeta, itong huling trumpeta, itong ikapitong trumpeta, the last trumpet na ihihipan ng anghel. Sabi niya, sa araw na iyon ay may maririnig ang tinig ng mga arkanghel at ang tunog ng trumpeta. At ang Panginoong mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. And yun yung amazing na part, di ba?
ang Panginoon daw mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. Ano yung sinisigaw ng Panginoon? Kaya nga sabi dito kanina sa verse 12 ng Revelation, chapter 11, pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit. Kung naalala ninyo, binasa natin do sa una nating topic sa aklat ng sa aklat ng 1 Peter 4 kanina, nung isang topic natin nung isang araw, binasa natin doon, sabi niya, huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. At sila'y babangon, sabi sa 1 Peter 4 verse 28. Sa John chapter 5 verse 28 to 29. 'Di ba? Huwag ninyong itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon. Sabi pa niya, lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon sa buhay na walang hanggan. Kaya dito sa Revelation chapter 11, sabi niya, pagkatapos na magkaroon ng buhay, pumasok ang buhay or nagkaroon ng resurrection itong mga the moment na nag-resurrect itong mga two witnesses, merong isang malakas na tinig sa langit. Ang sabi, pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit, umakyat kayo rito. Na sinasabi din sa 1 Thessalonians 4 verse 6, sabi niya, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. Yung siguro minsan hindi natin na-imagine, no? Minsan, iniisip natin, second coming, yan na si Jesus Christ na marating sa alapap, nakasakay ng kabayo. Pero wala sa idea natin na meron siyang sinisigaw. Na merong boses na sinisigaw si Jesus Christ. And ano yung boses na yun? Nanilinaw nga sa atin ng Revelation chapter 11 na sinabihan niya itong two witnesses na nag-resurrect na umakyat kayo rito. They are commanded. Nang umakyat sila, sabi niya, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. Ibig sabihin, sinalubong nila yung Panginoon sa alapap. Kaya sabi niya, at ang mga namatay ay sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. At sa verse 7, sabi doon, ay sasalubungin sa verse 17, 1 Thessalonians 4:16 kanina, tapos ngayon 17, pagkatapos tayong nabubuhay at nananatili, ay aagawing kasama nila sa mga ulap, upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa gayon ay makakasama natin ng Panginoon magpakailanman. So, dito binigyan yung linaw yung 1 Thessalonians 4. Binigyan niyang linaw yung sinabi kanina sa verse 16, yung sinabi kanina na merong trumpeta, merong boses ng mga arkanghel, at merong sinisigaw yung Panginoon sa kanyang pagbaba. Lahat ito ay naganap sa Revelation chapter 11. Merong trumpeta, ikapitong trumpeta yung hinipan, yung huling trumpet, the last trumpet, at merong malalakas na tinig na ng arkanghel ang nagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Maghahari siya magpakailanman. At meron ngang boses na sumisigaw ang nagsabi, umakyat kayo rito, at sila'y umakyat at upang salubungin ng Panginoong Diyos sa alapaap. At gayon din naman, yung sumunod na mga talata sa Revelation chapter 11 sa verse 8, 17, sinabi nila, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang kasalukuyan at ang nakaraan. Nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. So, ito na yung sign ng ito na yung beginning ng second coming ni Jesus Christ. Nag-resurrect yung mga patay, natapos yung pagpapahayag ng gospel, nagpamalas man ng kapangyarihan ng Great Tribulation itong
Antichrist pero hindi siya nagwagi. Namatay man itong mga mananampalataya na dumanas ng tribulation sa kapangyarihan ng Antikristo. Lately, after that, nagkaroon naman sila ng resurrection. Bilang patunay, bilang patotoo, na sabi ng 1 Corinthians chapter 15, di ba? 1 Corinthians chapter 15, verse 26, sabi niya, ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. So, yun yung naging patotoo dito, na yung kahuli-hulihang kaaway na nilupig ni Jesus Christ is yung kamatayan. Ibig sabihin, nung nag-resurrect itong mga taong namatay, na dumanas ng kapighatian, is talagang nagbigyan katuparan itong sinabi dito sa 1 Corinthians 15, verse 26. Sabi niya sa verse 18 ng Revelation chapter 11, galit na galit ang mga bansang di kumikilala sa iyo dahil dumating na ang panahon ng iyong puot at ang paghatol sa mga patay at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang, sa lahat ng may takot sa iyo, dakila man o hamak. Panahon na upang wasakin mo ang mga nagwawasak sa daigdig. At verse 19, sa huli, sabi niya, at nabuksan ng templo ng Diyos sa langit, nakita ang kaban ng tipan sa loob nito. Pagkatapos ay kumidlat, dumagundong, kumulog, lumindol, at tumulan ng mga batong yelo. So, yun yung mga nangyari, mga kapatid, sa Revelation chapter 11. Importante dito, nakikita natin yung message, nakikita natin yung story na naisipahayag ng Revelation chapter 11. Na kung paano ito nagkakaroon ng kinalaman sa mga naging katuruan ng mga apostol na kailangang na tinuro nila sa pamamagitan ng misteryo na ito'y binibigyang linaw sa atin ng Biblia. Nawa, itong naging topic natin ngayong araw na ito ay naging magandang paghahanda sa inyo upang maunawaan nyo pa yung mga nangyayari sa panahon ngayon. Maraming sitwasyon ngayon sa mundo na minsan nagiging bulag tayo, hindi natin tinitignan, hindi natin pinapansin. Pero yung mga bagay na nangyayari sa mundo, tandaan nyo mga kapatid, lagi yan may kinalaman sa Diyos. Lagi yan may kinalaman sa wakas ng panahon. Hindi porket parang tahimik or walang kinalaman sa Diyos yung mga sitwasyon, coincidence lang, walang kinalaman sa Diyos. Lahat ng bagay na nangyayari sa mundo mga kapatid ay may kinalaman sa mga magaganap, lalo na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga lagi ko kayong tinuturuan na kung paano yung tamang paghahanda. Kung paano ang main message dito na sa atin ng Panginoon is anuman yung dumating na panahon, nasa panahon man tayo ng wakas o dumating man tayo sa panahon na yon, ay maging handa tayo sa pagpapahayag ng kanyang mensahe. Yun yung main message. Mensahe patungkol sa gospel ng kaligtasan, maipahayag pa natin sa mga tao, at mensahe patungkol sa pagdating ng kanyang kaharian para sa pagpapatotoo sa mga bansa na pagdating ng araw ay hindi kikilala sa kanya. At maging matatag tayo sa pamamagitan ng mga mensaheng ito dahil yung pagkabuhay muli ng mga patay ay hindi na nalalayo sa panahon na kung saan yung itong mga two witnesses o kung itong mga mananampalataya na dadalas ng kapighatian ay madali lang, maghihintay lang ng ilang panahon para maranasan na nila yung pagkabuhay muli ng mga patay. So, it doesn't count death. Sabi nga nung 1 Corinthians 15 kanina, verse 26, or death, yung huling tatalunin ng Panginoong Diyos is yung kamatayan. Sabi din sa 1 Corinthians 15, death, where is your sting? Sabi niya. Death, where is your victory? Wala, hindi nagwagi yung kamatayan. Even yung kamatayan is hindi magwawagi sa ating mga mananampalataya. Dahil tayo man, dumanas man tayo ng kamatayan o mamatay man tayo sa anumang sitwasyon, ay magkakaroon tayo muli ng buhay na walang hanggan sa pagdating ni Kristo na ating sinampalatayanan. So manatili tayong matatag, manatili tayong nag-iibigan, manatilihin natin yung pagkakaisa. At lagi tayong makinig ng kanyang mga salita upang magkaroon ng linaw yung mga dapat nating maunawaan at hindi tayo maligaw
ng kung anumang mga katuruan. And mag-aral din tayo, mag-aral kayo sa inyong mga sarili, magsaliksik kayo sa inyong mga sarili, magtanong kayo ng magtanong sa ng mga dapat ninyong itanong. Sa gayon, sa panahon na wala na kayong matatanungan, sa panahon na maraming false teachings yung mag-a-arise, is hindi kayo mahiligaw ng sino man. Naiintindihan nyo yung sitwasyon, nakikita nyo yung mga nangyayari at dapat mangyari, at nakahanda kayong magpahayag ng kalooban ng Diyos base sa kung ano yung dapat niyang or nais niyang ipahayag ninyo. So yun lang mga kapatid, God bless sa inyong lahat. And let's end this in prayer. Ama namin sa langit, muli salamat po sa inyong paggabay sa amin sa pag-aaral ng mga salitang ito. Nawa, Panginoon, ay patuloy pa namin kayong mataas, Panginoon, at madakila sa aaral ng mga salitang ito. And nawa, Lord, ihanda mo kami sa anumang suliranin ng sitwasyon. Na balang araw, Panginoon, ay kung maranasan man namin ng mga panahong ito, Panginoon, ay lagi kami maging handa, at maging sa panahon ngayon, sa oras ngayon, ay lagi kami maging handa upang pagpahayag ng iyong mga salita. Busy man kami sa trabaho, busy man kami sa pag-aaral, Panginoon, nagkakaroon pa rin kami ng puso na nagpapahayag ng iyong mga salita, Panginoon, dahil ito yung main mission mo sa buhay namin. Hindi distraction yung pagtatrabaho, hindi distraction yung pag-aaral, kundi magsisilbing tulong ito sa aming pagtitestify ng mga bagay o mga mensahe na nais mong ipahayag namin. And nawa, kumilos ka sa aming buhay, Panginoon. Papatuloy pa kaming magmahalan sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat, Lord. Ikaw lang aming maging gabay. Sa iyo lang lahat ng kapurihan, dakilaan at pasasalamat in Jesus' name. Amen. So again, welcome po sa inyong lahat and God bless sa message for today.